Napakasakit malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang kumuha ng iyong kaluluwa. Habang si Major Sofia Ramos ay nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga, ang kanyang asawang si Daniel ay masayang kapiling ang iba. Isang aksidenteng nagnakaw ng kanyang alaala, ngunit hindi ng kanyang dignidad. Mabubuo pa ba ang pusong winakasan na bago pa man ito makalimot? O mas mabuting manatili na lamang sa dilim kaysa harapin ang isang masakit na liwanag? Salamat naman at nakalimot siya, Isabella. Mas madaling kontrolin ang isang Sofia na walang alam kaysa sa babaeng muntik ng sumira sa reputasyon natin. Ang boses na yon, malamig, tila may halong pait at kagalakan, ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Si Major Sofia Ramos ay nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng scalpel sa gitna ng digmaan, ngayon ay nanginginig ng hindi mapigilan. Sa kanyang dalawang kamay ay maingat niyang dala ang isang tray. Mayroong mainit na kape na bagong timpla at paboritong bibingka ni Daniel na binili pa niya sa labas ng kampo kaninang madaling araw. Gusto niya itong isorpresa. Gusto niyang pasalamatan ang asawang, ayon sa lahat, ay hindi umalis sa kanyang tabi habang siya ay komatose matapos ang pagsabog sa Mindanao. Ngunit ang boses ni Daniel na narinig niya sa loob ay tila isang matalim na kutsilyo na dumaan sa kanyang dibdib. Don't worry, sweetheart. Pagpapatuloy ng tinig ni Daniel na ngayon ay mas malambing, ang tonong dati ay inaakala ni Sofia na para lamang sa kanya. The doctor said her amnesia might be permanent. Para tayong binigyan ng second chance ng tadhana para burahin ang lahat ng kasalanan ko. Sofia is now a blank slate, isang malinis na papel na ako ang magsusulat kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng porselana sa kanyang mga palad. Ngunit ang init na yon ay hindi sapat para tunawin ang namumuong yelo sa kanyang mga ugat. Ang bibingka na maingat niyang pinili ay tila naging isang gabi ng abo. Nakatitig lamang siya sa gilid ng pinto. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ilang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang magising siya sa ospital. Wala siyang maalala, kahit ang sarili niyang pangalan, ang kanyang ranggo, o ang mukha ng lalaking umiiyak sa paanan ng kanyang kama na nagpakilalang si Daniel, ang kanyang asawa. Sinabihan siya ng lahat na si Daniel ay isang bayani, isang huwarang asawa na nag-alaga sa kanya ng walang sawang pagmamahal. Utang mo ang buhay mo sa kanya, Sofia, ang madalas na sabihin ng kanyang biyenan na si Doña Elena. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo dahil sapat na ang sakripisyo niya para sa iyo. Ngunit ang boses na naririnig niya ngayon ay hindi boses ng isang bayani. Ito ay boses ng isang estranghero na nagtatago sa likod ng isang maskara. Dahan-dahang ibinaba ni Sofia ang tray sa maliit na mesa sa koridor. Walang tunog. Pinilit niyang kontrolin ang bawat galaw ng kanyang katawan kahit na pakiramdam niya ay guguho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang pandinig. Sino ba talaga ako? Tanong niya sa sarili habang pilit na humihinga ng malalim. Sino si Sofia bago ang pagsabog? Isang babaeng muntik nang sumira sa reputasyon nila. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. May mga pilat doon mula sa mga lumang operasyon, mga marka ng isang buhay na nakalimutan na niya. Ngunit sa ilalim ng mga pilat na yon, may isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Isang uri ng hapdi na nagmumula sa katotohanang ang kanyang bagong buhay ay isa palang magandang bilangguan na binuo mula sa mga kasinungalingan. Tumingala si Sofia, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ang Major Sofia Ramos na kilala ng lahat ay maaaring nakalimot na. Ngunit ang babaeng nakatayo sa dilim ng koridor na ito ay nagsisimula nang makaramdam ng isang bagay na mas matindi kaysa sa takot. Galit.
isang malamig at tahimik na galit. Muli siyang sumilip sa pinto at nakita ang anino ni Daniel na masayang nakikipag-usap sa telepono. Ang tawa nito ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Kung ako ay isang blank slate, tulad ng sabi mo, Daniel, isip ni Sofia, kung gayon ay sisiguraduhin kong hindi ikaw ang magsusulat ng dulo ng kwentong ito. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad pabalik sa madilim na bahagi ng bahay. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang panata. Ang Major Sofia Ramos ay muling nagigising, hindi sa paraang inaasahan nila, kundi sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa mismong pagsabog na nagnakaw ng kanyang alaala. Paano niya malalaman ang katotohanan kung ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay bahagi ng isang malaking dula-dulaan? At sino ang misteryosong Isabela na tila may hawak ng susi sa kanyang nakaraan? Kinabukasan, tila walang nangyari. Ang araw ay sumikat ng ubod ng ganda at ang amoy ng sariwang kape ay muling bumalot sa kusina. Ngunit para kay Sofia, ang bawat sinag ng araw ay tila isang spotlight na nagbubunyag ng mga anino sa sulok at ang bawat amoy ay may bahid ng kapaitan. "Good morning, mahal!" Ang boses ni Daniel ay masigla. Puno ng tamis na ngayon ay naging lason sa pandinig ni Sofia. Lumabas siya mula sa silid, nakasuot ng kanyang uniforme. May dala siyang bouquet ng puting rosas, ang paborito raw ni Sofia. Nagkunwari si Sofia nagulat at masaya. "Daniel, ano ito? Hindi naman anniversary?" Pilit niyang nginitian ng asawa. Ang nangiting iyon ay tila isang maskara na sadyang ginawa para itago ang sakit. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat pagngiti, sa bawat pagpapanggap. "Para sa aking bayani," sagot ni Daniel, inabot ang mga bulaklak. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pagmamahal o ng isang napakahusay na pagganap. "Ang aking asawa na bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Naisip ko lang, dapat bawat araw ay ipinadarama ko sa iyo kung gaano kita kamahal, lalo na ngayong nagpapagaling ka." Hinawakan ni Daniel ang pisngi ni Sofia, ang kanyang hinlalaki ay humaplos sa balat. Ang haplos na yon ay dating nagbibigay sa kanya ng seguridad, ng init. Ngayon, pakiramdam niya ay isa itong malamig na pisi na pumupulupot sa kanyang leeg. Wala siyang maramdaman kundi pagkasuklam. Ang pag-arte ni Daniel ay halos perpekto. Sino ang mag-aakala na sa likod ng malaanghel na nangiting iyon ay isang taong may maitim na sikreto? "Salamat, Daniel," sabi ni Sofia. Pinipilit ang kanyang boses na hindi mabasag. "Ang sweet mo talaga." Inamoy niya ang mga rosas. Ang bango ay sadyang nakakapawi ng kalungkutan, ngunit hindi nito kayang takpan ang baho ng kasinungalingan na tila kumakapit sa bawat talulot. Pumunta sila sa hapagkainan. Si Doña Elena, ang ina ni Daniel, ay nakaupo na doon, nagbabasa ng dyaryo. "Oh, narito na pala kayo." Anya, ang kanyang mga mata ay sinuri si Sofia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay tila laging may hatol, laging may pagdududa. "Good morning, ma." Bati ni Daniel, humalik sa pisngi ng ina. "Sofia, ipinagluto ka ni Manang Sally ng paborito mong champorado." "Salamat po, Manang Sally," tugon ni Sofia. Ngumiti ng tipid sa matandang katulong. Ang pagkain ay tila nawalan ng lasa. Ang bawat subo ay tila pilit. Ang bawat nginunguya ay tila isang paalala sa mga salitang narinig niya kagabi. "Nga pala, Sofia," ani Doña Elena, inilapag ang dyaryo. "Tungkol sa therapist mo, nakipag-usap na ako sa pinsan kong psychologist. Sabi niya, mahalaga raw na may kasama ka sa bawat session mo para makatulong sa pagbabalik ng alaala mo. Si Daniel ang pinakamabuting kasama." Nilingon ni Sofia si Daniel na ngumiti ng malapad, puno ng pag-asa. "Oo, mahal. Magkasama tayo dito. Hindi kita pababayaan. Aalagaan kita hanggang sa bumalik ang lahat. Tayong dalawa lang." Ang tayong dalawa lang ni Daniel ay tila isang banta.
Ito ay nangangahulugang walang puwang para sa sino mang makakapagbigay sa kanya ng ibang bersyon ng katotohanan. Pakiramdam ni Sofia, siya ay naging isang manika na binihisan ng magagandang damit at ngiti, ngunit walang sariling buhay. Ma, Daniel, salamat talaga, sabi ni Sofia, yumuko ng bahagya. Ang ganoong gawi ay tila isang paraan para maitago ang kanyang mga mata, ang kanyang mga iniisip. Pero, feeling ko, mas makakatulong kung ako muna mag-isa para makapag-focus ako. Hindi ko kayang may kasamang nakatingin. Nakita ni Daniel ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang ina. Mabilis siyang umimik. Pero mahal, mas maganda kung may kasama ka para suportahan ka, hindi ba? Ako ang asawa mo. Ako ang nakakakilala sa'yo. Exactly. Ani Sofia, ang kanyang boses ay naging kalmado. Halos walang emosyon. Ito ay isang bagong Sofia. Isang Sofia na nag-iisip bago magsalita. Isang Sofia na may bitag sa bawat salita. Kaya nga kailangan ko ng oras para mag-isa. Para matutunan ko ulit ang sarili ko. Hindi lang ang sinasabi ng iba tungkol sa akin. Gusto kong alamin kung sino si Sofia sa mga mata ko. Hindi lang sa mga mata mo, Daniel. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tinig ni Sofia ay naging matatag. Hindi ito sigaw, ngunit ito ay may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang mukha ni Daniel ay bahagyang kumunot, isang pahiwatig ng pagkainis. Si Doña Elena naman ay tila nasamid sa kanyang kape. Kung yan ang gusto mo, mahal, sabi ni Daniel, pilit nang ngumiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Susundin ko ang gusto mo, basta para sa'yo. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Daniel at umalis patungo sa trabaho. Si Sofia ay bumalik sa silid, nagkunwaring magpapahinga. Ngunit ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis, tulad ng isang computer na naghahanap ng mga nawawalang file. Dapat niyang hanapin ang Isabela na binanggit ni Daniel. Sino siya? At ano ang ibig sabihin ng reputasyon natin? Mayroon bang koneksyon ang babaeng iyon sa pagsabog? Ang kanyang mga mata ay napadako sa lumang aparador. Naghahanap siya ng kahit anong senyales, kahit anong bakas ng isang nakalimutang buhay. Mayroon doong kahon ng mga lumang papel, sulat at litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang paghahanap sa katotohanan ay tila paghahanap ng isang nawawalang piraso ng sarili, isang paglalakbay sa dilim na hindi niya alam kung saan magtatapos. Ano kaya ang nakatago sa loob ng mga lumang gamit na ito? Mayroon ba itong mga sagot? O lalo lang siyang dadalhin sa mas malalim na palaisipan? Sa loob ng silid, dahan-dahang binuksan ni Sofia ang kahon ng mga lumang gamit. Ang bawat bagay sa loob ay tila isang estranghero, ngunit may kakaibang hatak. Isang lumang photo album, ilang nakatuping sulat, at isang medalya ng karangalan. Ang mga kamay niya ay nanginig habang hinahawakan ng mga ito. Hindi niya maalala ang alinman sa mga litrato o ang mga pangyayari sa likod ng mga ito. Sa isang litrato, nakangiti siya ng malapad, nakasuot ng uniforme ng sundalo at may kasamang dalawang lalaki. Isa ay si Daniel at ang isa ay isang pamilyar na mukha na hindi niya matukoy. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Bakit hindi niya maalala ang mukha ng lalaking yon? Gayong may kung anong init na nagmumula sa kanyang mga mata. Ang mukha niya sa litrato ay puno ng sigla, ng buhay. Subalit sa salamin ng kanyang kasalukuyan, nakikita niya ang isang babaeng malalim ang mga mata, tila may bitbit na mabigat na pasanin at puno ng tanong. Siya ba talaga ang babaeng iyon sa litrato? Ang nangiti niya ba noon ay tunay? O isa lamang itong pagtatago sa sakit na nararamdaman na niya noon pa man? Sino ka? Bulong niya sa sarili. Hinaplos ang mukha ng babae sa litrato. At sino ang lalaking ito sa tabi ni Daniel? Ipinalagay niya ang album at dinampot ang isang nakatuping sulat. Walang pangalan ng padala, walang pangalan ng tatanggap. Binuksan niya ito. Nakasulat sa Tagalog
na may bahid ng Taglish at ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat kamay niya. Dearest self, nakasulat. Bakit ang sakit? Bakit ang hirap huminga? Ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ay siya palang sisira sa akin. Nakita ko silang dalawa, Sofia, sa mismong bahay natin. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga salitang naririnig niya kagabi, ang boses ni Daniel, at ngayon ang sulat niya. Lahat ay nagtuturo sa isang masakit na katotohanan. Ang pagsabog ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang alaala, kundi niligtas din siya sa isang bangungot. O, sadyang pinatagal lamang ang bangungot. Ang sakit ay humaplos sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito sakit ng katawan, kundi sakit ng kaluluwa. Ang sakit na yon ay tila pamilyar, tila nandoon na sa kanya bago pa man niya ito maalala. Ang mga mata niya ay napuno ng luha, ngunit hindi ito umagos. Pilit niyang pinigilan. Hindi niya hahayaan na makita ni Daniel ang kanyang kahinaan. Hindi niya hahayaan na maging totoo ang sinasabi nitong siya ay blank slate. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay isang saksak. Ang sakit ng traidor. Ang sakit na nalaman mong ang lahat ng sakripisyo mo ay baliwala. Ang sakit na pinaniwalaan mo ang bawat pangako, bawat halik, at bawat haplos. Ngayon, ang lahat ay kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ako babangon mula dito. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Sino ako kung wala ka? Ang mga salitang, sino ako kung wala ka, ay nanatili sa kanyang isip. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang sakit ng past Sofia, ang sakit na nagtatago sa ilalim ng bawat ngiti, bawat kilos niya noon. Ngayon, naiintindihan niya. Hindi lamang niya kailangang matandaan ang kanyang nakaraan, kundi kailangan din niyang itayo muli ang kanyang sarili mula sa mga durog na piraso ng nakalimutang pagkatao. Bigla, may kumatok sa pinto. Sofia, darling, okay ka lang ba dyan? Boses ni Daniel. Mabilis na itinago ni Sofia ang sulat sa ilalim ng kanyang kumot. Pinunasan niya ang mga mata. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang pagkabigla ay hindi niya dapat ipakita. Okay lang, Daniel. Nagpapahinga lang ako. Sagot niya. Ang kanyang boses ay tila manipis, ngunit may bahid ng pagkukunwari. Gusto mo bang magmeryenda? May dala akong paborito mong cake galing sa bakery malapit sa kampo. Anya, ay, hindi na muna, mahal. Busog pa ako. Nagpapahinga lang talaga ako. Mabilis niyang sagot. Hindi niya kayang harapin si Daniel ngayon. Ang kanyang nangiti ay tila isang nakakatakot na palatandaan ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang sandali. Narinig niya ang mga yabag ni Daniel na papalayo. Huminga ng malalim si Sofia. Ang kanyang isip ay gumana ng husto. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging maingat. Ibinuka niya muli ang sulat. Mayroon pang isang talata. May isang lalaki akong nakita. Si Captain Mateo. Siya ang kasama ko sa deployment. Siya ang taong nagparamdam sa akin na may pag-asa pa. Pero paano? Paano mo mamahalin ng iba kung ang puso mo ay basag na? Paano ka magtitiwala kung ang tanging alam mo ay panlilin lang? Captain Mateo. Ang pangalan ay tila isang himig sa kanyang isip. Ito ang mukha ng lalaking kasama niya sa litrato. Sino si Captain Mateo? At bakit tila may koneksyon siya sa nakaraan ni Sofia? Ang pangalan ay tila isang susi sa kanyang nawawalang alaala. Isang ilaw sa madilim na silid ng kanyang isip. Ang kanyang paglalakbay para malaman ang katotohanan ay hindi lamang para sa kanyang nakaraan, kundi para din sa kanyang kinabukasan. Kailangan niyang alamin kung sino siya at kung sino ang mga taong dapat niyang pagkatiwalaan. Ano ang papel ni Captain Mateo sa kanyang nakalimutang buhay? At handa na ba si Sofia na harapin ang mga kasinungalingan para mahanap ang tunay na pagmamahal o sadyang
Patuloy na siyang mabubuhay sa anino ng isang pag-ibig na puno ng panlilinlang. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Sofia. Ang bawat sulyap kay Daniel ay tila sumasampal sa kanya ng katotohanan. Ang bawat mahal na lumalabas sa bibig nito ay parang talim na humihiwa sa kanyang puso. Pinilit niyang maging normal, maging ang Sofia na inaasahan ng lahat. Ang asawang may amnesia na nagmamahal sa kanyang bayaning asawa. Ngunit sa loob, may nagbabagang apoy ng galit at pagtataksil. Nagsimula siyang maghanap, hindi sa mga sulok ng bahay kundi sa kanyang isip. Sa bawat gabi, pilit niyang inaalala ang mga salita sa sulat. Ang mukha ni Captain Mateo sa litrato. Ang pangalang Mateo ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Isang pangako na mayroong iba pang kwento bukod sa bersyon ni Daniel. Isang hapon, habang naglalakad si Sofia sa garden ng ospital kung saan siya nagpapatherapy, malayo sa mga mata ni Daniel, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaki. Nakasuot ng uniforme, nakatayo sa ilalim ng malaking puno, nakatingin sa kanya. Hindi niya sigurado kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang mukha nito ay hindi niya maalala. Ngunit merong kakaibang pag-akit. Ito ang lalaking nasa litrato. Captain Mateo. Naglakad papalapit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit meron ding paggalang na tila nanggagaling sa malalim na nakaraan. Major Ramos? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Tila ayaw gumawa ng anumang ingay. Ako si Captain Mateo. Nagkita na tayo dati. Sa unit. Ngumiti si Sofia, pilit na inaalala. Ang kanyang isip ay walang laman. Captain! Tugon niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Patawad. Hindi ko po kayo maalala. Ang ekspresyon ni Mateo ay nagpakita ng sakit, ngunit mabilis niya itong itinago. Okay lang po, Major. Naiintindihan ko. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm glad you're recovering. Tumingin si Sofia sa kanyang mga mata. Totoo ang kanyang pag-aalala. Walang bahid ng pagpapanggap. Kayo po ba? Kayo po ba ang Mateo na kasama ko sa deployment? Diretso niyang tanong. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas malakas. Bahagyang nagulat si Mateo. Paano mo nalaman? May nakita akong litrato. Mabilis na sagot ni Sofia. Hindi inamin ang tungkol sa sulat. At ang mukha mo, somehow, pamilyar. Ito ay isang kasinungalingan, ngunit isang kinakailangan. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Si Mateo naman ay tila nag-iisip ng malalim. Nag-serve tayo sa Mindanao, Major. Maraming beses. Ikinararangal kong maging kasama mo sa laban. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang kakaibang init sa dibdib ni Sofia. Bakit po kayo narito? Dumadalaw ako sa isang kasamahan na ginagamot din dito. Anya, ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanya, puno ng pag-aalala. Nabalitaan kong ikaw ang nag-opera sa kanya. You saved his life, Major. Isang pakiramdam ng pagmamalaki ang bumalot kay Sofia. Ito ang Sofia na hindi niya nakikita sa bahay. Ito ang Sofia na may halaga, na may purpose. Parte lang po ng trabaho. Higit pa doon, Major. Sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay may matinding paggalang. Kayo ang pinakamagaling na surgeon na nakasama ko. Hindi ka basta-basta sumusuko. Sa mga sandaling iyon, tila may isang pira-pirasong alaala ang nagbalik. Isang operasyon sa gitna ng kaguluhan, mga dugo, putik, at ang kalmadong boses ni Mateo na ginagabayan siya. Ngunit ito ay mabilis na naglaho. Isang bulong lang. Salamat, Captain. Sabi ni Sofia. Ang kanyang tinig ay tila mas mahina. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa nakaraan ko kung ano po ang naalala ninyo tungkol sa akin. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Major Ramos, mayroon akong alam. Ngunit hindi ako ang dapat magsabi. Hindi ko po kayo kayang saktan ng higit pa sa nasaktan na kayo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Sofia.
Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Umiling si Mateo. Marami ka ng pinagdaanan, Major. Hindi ko kayang dagdagan ng pasanin mo. Pero tandaan mo lang ito. You are stronger than you think at hindi ka nag-iisa. Ang kanyang mga salita ay tila isang balabal na bumalot kay Sofia, nagbibigay ng init sa gitna ng kanyang kalituhan. Ngunit ang pagtanggi ni Mateo na sabihin ang katotohanan ay lalo lamang nagpakaba sa kanya. Gaano kasakit ang nakaraan niya? Salamat, Captain, sabi niya. Sana magkita ulit tayo. Makikita mo ang katotohanan sa tamang panahon, Major. Anya, ang kanyang mga mata ay may malalim na pagtingin. Manatili ka lang matatag. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Umalis si Mateo. Iniwan si Sofia na mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit ngayon, mayroon siyang pag-asa. Mayroon siyang isang pangalan na maaari niyang pagkatiwalaan kahit hindi pa niya maalala. Si Captain Mateo. Sa kanyang pagbalik sa bahay, sinalubong siya ng isang matamis na ngiti ni Daniel. Kumusta ang therapy, mahal? May naalala ka ba? Tanong nito. Puno ng pag-asa. Wala pa rin, Daniel. Sagot ni Sofia, ang kanyang tinig ay tila malungkot. Ngunit sa loob, may nagtatagong lihim. Ang isang pira-pirasong alaala ay nagsisimulang magbuka at ang pangalan ni Mateo ay tila isang tanglaw sa dilim. Paano niya muling haharapin si Daniel ngayong alam na niya na may iba pang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi pa naibubunyag? At bakit tila may kung anong koneksyon si Captain Mateo sa kanyang nakalimutang pagkatao? Ang pagdalaw ni Captain Mateo ay nag-iwan ng marka sa puso ni Sofia. Ito ay tila isang butil ng pag-asa na itinanim sa tigang na lupa ng kanyang alaala. Ngunit ang munting pag-asa na yon ay mabilis na nabalutan ng isang matinding hamon, ang biglaang pagdating ni Isabela sa kanilang bahay. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Sofia at Daniel, dumating si Isabela. Nakasuot ito ng simpleng damit, ngunit ang kanyang ngingiti ay tila mas maliwanag kaysa araw. Good morning, Kuya Daniel, Ate Sofia. Bati nito na tila miyembro ng pamilya. Nagulat si Sofia. Ito ang Isabela na narinig niya sa telepono ni Daniel. Ngayon, nasa harapan niya, nagpapanggap na kaibigan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Isabela, anong sorpresa naman ito? Ani Daniel, may bahid ng gulat ngunit mabilis na itong pinalitan ng pagiging masaya. Hindi ko inaasahang darating ka. Pumayag na po kasi si Tita Elena na tumulong ako sa pag-aalaga kay Ate Sofia, sabi ni Isabela. Nakangiti ng malapad kay Sofia. Ang mga mata niya ay tila nangungutya. Mayroong lihim na tuwa. Alam niyo naman po, super busy kayo sa work, Kuya Daniel. Kaya ako na lang ang bahala kay Ate Sofia para hindi po kayo mahirapan. Nagkunwari si Sofia na masaya. Talaga? Salamat, Isabela. Anya, ang kanyang tinig ay tila matamis. Ngunit sa loob, nagagalit siya. Ito ay isang bitag. Hindi siya pinayagan ni Daniel na mag-isa sa therapy, ngunit si Isabela ay pinayagan at ngayon ay nasa loob na ng kanyang bahay. Umupo si Isabela sa tabi ni Daniel na tila may karapatan. Binigyan siya nito ng isang tasa ng kape. Ang ganoong kilos ay tila isang malinaw na mensahe. Si Isabela ay hindi lamang isang simpleng kaibigan. Siya ay bahagi ng pamilya o mas masahol pa, ang pamilya na inagaw niya. Sige na, Ate Sofia, kain ka pa, sabi ni Isabela. Inilalagay ang isang piraso ng tosino sa plato ni Sofia. Alam kong mahirap pa ang kalagayan mo, kaya ako na muna ang gagawa ng lahat ng kailangan mo. Ang pagkalinga ni Isabela ay tila isang matamis na lason. Ang bawat kilos, bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Ang kanyang tinig ay tila laging may pahiwatig na si Sofia ay walang silbi, isang pabigat. Salamat sa kabutihan mo, Isabela, sabi ni Sofia. Pinipilit na ngumiti, pero kaya ko naman ang sarili ko. Ayoko namang maging pabigat sa'yo.
Ngumiti si Isabela. Naku, Ate Sofia, hindi po. Masaya po akong tumutulong. Ikaw pa ba? Ang butihin naming Ate Sofia. Ang salitang butihin ay mayroon ding kakaibang tono. Tila nangungot siya sa kabutihan ni Sofia. Si Doña Elena, ang ina ni Daniel, ay lumabas mula sa kanyang silid. "Oh, Isabela, narito ka na pala." Anya, ang kanyang boses ay mas malambing kay Isabela kaysa kay Sofia. "Buti na lang at narito ka para alagaan si Sofia. Napakabuti mo talaga." Pakiramdam ni Sofia, siya ay nasa loob ng isang teatro. Ang lahat ay gumaganap, maliban sa kanya. Ang lahat ay tila may alam, maliban sa kanya, o sadyang sinasadya nilang itago. Ang kanyang puso ay puno ng kirot. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Ito ay naging isang kulungan ng mga kasinungalingan. Lumipas ang mga araw, ang presensya ni Isabela ay naging mas dominante. Bawat galaw ni Sofia ay binabantayan. Bawat tanong niya ay sinasagot ni Isabela na may halong pahiwatig. "Nga pala, Ate Sofia, ano ang gusto mong gawin ko ngayon?" "Ay teka, alam ko na. Iaayos ko na lang ang mga gamit mo sa kwarto," sabi ni Isabela isang hapon na tila may sariling isip. "Wag na, Isabela," mabilis na sagot ni Sofia. Ang kahon ng mga sulat ay nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang kama. Hindi niya hahayaan na makita ni Isabela ang mga iyon. Ngumiti si Isabela. "Naku, Ate Sofia, ikaw talaga. Nahihiya ka pa sa akin. Okay lang yan para makapagpahinga ka." At bago pa makasagot si Sofia, pumasok na ito sa silid niya. Ang puso ni Sofia ay kumalabog ng malakas. Kailangan niyang pigilan si Isabela. Hindi niya hahayaan na makita nito ang mga sulat. Ang mga sulat na yon ang tanging koneksyon niya sa nakaraan. Tumayo si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Isabela, huwag," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat si Isabela. "Bakit po, Ate Sofia? May tinatago ka po ba?" Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang paghaharap na ito ay hindi maiiwasan. Ang laban para sa kanyang nakaraan ay nagsisimula pa lamang at si Isabela ang unang pader na kailangan niyang gibain. Ano ang gagawin ni Sofia para pigilan si Isabela? At paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili sa isang bahay na puno ng mga kaaway na nakangiti? "Isabela, huwag!" Ang tinig ni Sofia ay matatag, puno ng awtoridad na dati niyang ginagamit sa giyera. Hindi ito sigaw, ngunit sapat na para magulat si Isabela. Nagulat si Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Bakit po, Ate Sofia? May tinatago ka po ba?" Ang kanyang nangiti ay tila nanunukso, puno ng paghamon. Lumakad si Sofia palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Isabela. "Ang mga gamit ko ay personal, Isabela. Wala akong tinatago, ngunit meron akong privacy. Hindi mo dapat ginagalaw ang mga gamit ng iba nang walang permiso." Napangisi si Isabela. "Naku, Ate Sofia, ikaw talaga. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi tayo magkapamilya. Pinapakiusapan ko lang po kayo. Gusto ko lang po kayong tulungan." Ang kanyang tinig ay tila malumanay, ngunit merong bahid ng sarkasmo. "Kaya ko ang sarili ko," sabi ni Sofia. Ang kanyang tinig ay hindi natinag. "Salamat sa alok mo, pero hindi ko kailangan ang tulong mo sa pag-aayos ng gamit ko." Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Elena. "Ano ang nangyayari dito?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakakatingin sa dalawa. "Sofia, bakit mo sinisigawan si Isabela? Ang bata ay tumutulong lang." Hindi po ako sumisigaw. Pinakiusapan ko lang po si Isabela na huwag galawin ang mga gamit ko." Paliwanag ni Sofia, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pagod. Tumingin si Doña Elena kay Isabela na nagkunwaring malungkot. "Tingnan mo naman, Isabela.
Gumagawa ka lang ng mabuti, tapos ganyan ang trato sa'yo. Sofia, kailangan mo matutunan ng utang na loob. Si Isabela ay parang kapatid na ni Daniel. Siya ang tumulong sa pag-aalaga kay Daniel habang ikaw ay walang malay. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikala na pumulupot sa leeg ni Sofia. Ang kanyang puso ay kumikirot. Utang na loob. Ang konsepto na yon ay tila ginagamit laban sa kanya. Utang na loob para sa pag-aalaga ni Daniel. Utang na loob para sa tulong ni Isabela. Ma, naiintindihan ko po ang utang na loob. Sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay lumambot. Hindi niya maaaring saktan si Doña Elena, kahit na alam niyang kinakampihan nito si Isabela. Pero may mga bagay po na personal. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Personal? Anong personal? Ani Doña Elena, ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang tinatago mo, Sofia? Mayroon ka bang tinatago sa amin? Kami ang pamilya mo. Ang pamilya na ito ay tila isang bilangguan, hindi isang kanlungan. Pakiramdam ni Sofia, siya ay nakulong sa loob ng isang bahay na hindi niya nakikilala, kasama ang mga taong nagpapanggap na nagmamahal sa kanya. Wala po akong tinatago, sabi ni Sofia. Ang kanyang tinig ay matatag. Ang gusto ko lang po ay respeto. Napabuntong hininga si Doña Elena. Respeto? Sofia, kami ang nagbibigay sa iyo ng tahanan, ng pamilya. Kami ang nag-aalaga sa iyo. Hindi ba sapat yon? Huwag mong kalimutan kung sino ang nasa tabi mo nang wala ka. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo kay Daniel at sa amin. Umalis si Doña Elena. Iniwan si Sofia na nakatayo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang utang na loob ay tila isang invisible na pader na humaharang sa kanya. Kung susundin niya ang kanyang puso, masasaktan niya ang pamilya. Kung susundin niya ang pamilya, masasaktan niya ang kanyang sarili. Naiwan si Isabela sa silid, nakangiti ng may panalo. Sabi ko na nga ba, Ate Sofia, wala kang laban sa akin. Hindi mo kayang suwayin si Tita Elena. Tumingin si Sofia kay Isabela. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Hindi na ito galit para sa kanyang sarili, kundi galit para sa hustisya. Hindi mo pa ako lubusang kilala, Isabela. Bulong niya, ang kanyang tinig ay tila hangin. Huwag mong kalimutan, Major ako. Marami akong nakita sa buhay ko at hindi ako basta-basta sumusuko. Umalis si Isabela na may ngiti sa labi. Ngunit ang mga salita ni Sofia ay tila kumapit sa kanyang isip. Alam niyang mayroon siyang kalaban at hindi ito isang ordinaryong babae. Naiwan si Sofia na mag-isa sa silid. Lumuhod siya at kinuha ang kahon ng mga sulat mula sa ilalim ng kama. Ang mga sulat na yon ang tanging totoo sa kanyang buhay. Ang mga ito ang kanyang lifeline. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagpapanggap. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala na pumipigil sa kanya na mahanap ang katotohanan. Ngunit paano niya tatakasan ang mga tanikala na ito? Paano niya ipaglalaban ang kanyang sarili sa isang bahay na puno ng kasinungalingan at pagpapanggap? Ang insidente kay Isabela at ang pakikialam ni Doña Elena ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Sofia. Pakiramdam niya, lalo siyang naging bilanggo sa sarili niyang tahanan na may tanikala ng utang na loob na pumipigil sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang apoy na nagbabaga sa kanyang kalooban, ang pagnanais na matuklasan ang buong katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad si Sofia sa pasilyo, may narinig siyang ingay mula sa silid ng bisita, ang silid ni Isabela. Bahagya itong nakabukas. Kakaibang kaba ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang lumapit, pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Isabela na nag-uusap sa telepono. Ang kanyang boses ay tila may halong galit at pagtatago. Hindi pa niya maalala ang lahat, Kuya Daniel, pero nagiging matigas na siya. Baka nagbabasa na siya ng mga lumang gamit niya.
Kailangan nating mag-ingat. Ang Kuya Daniel na yon ay tila isang matalim na balaraw na tumusok sa puso ni Sofia. Kinumpirma nito ang kanyang mga hinala. Si Isabela ay hindi lamang kaibigan o kapatid, siya ay kasabwat. Kailangan mo siyang bantayan, Isabela. Anito Daniel, sa kabilang linya, huwag kang magpahalata at siguraduhin mong hindi niya mahahanap ang anumang makakasira sa atin. Pinigilan ni Sofia ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang ulo ay tila umiikot. Ang lahat ng ito ay totoo. Ang kanyang bayaning asawa ay isang manloloko at ang kaibigan niya ay kasabwat. Bigla, may nag-flash sa kanyang isip. Isang pira-pirasong alaala. Isang gabi, umuulan. Ang boses ni Daniel, naggalit, sumisigaw. Ang boses ni Isabela, umiiyak, humihingi ng tawad. At siya, si Sofia, na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang isang nakatuping papel. Ang kanyang puso ay nadudurog. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Ang alaala ay mabilis na naglaho, tila isang panaginip na imposibleng maalala. Ngunit ang sakit na dulot nito ay nanatili. Ang sakit ng pagtataksil, ang sakit ng panlilinlang. Naramdaman ni Sofia ang lamig ng pader sa kanyang likod. Napapikit siya. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging matalino. Hindi siya maaring magpahalata. Dahan-dahan siyang lumayo mula sa pinto, bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bawat tibok ay isang paalala sa kanyang bagong kaalaman. Inilabas niya muli ang mga sulat. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang mga salitang yon ay hindi na lamang salita. Ito ay naging bahagi ng kanyang katotohanan. Ang kanyang nakaraan ay hindi lamang basta nawala. Ito ay sadyang itinago. Ang Paz Sofia ay tila nagbubulong sa kanya, ginagabayan siya. Sinabi sa kanya na lumaban. Kinaumagahan, nagkunwari si Sofia na may sakit ng ulo para makaiwas sa almusal. Ginawa niya ito para makapag-isip at makapagplano ng walang istorbo. Ngunit bago pa man niya maisip ang kanyang susunod na hakbang, may kumatok sa pinto. Si Isabela may dalang gamot at tubig. Ate Sofia, masama raw po ang pakiramdam niyo. Anya, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po kayo. Ang pag-aalaga ni Isabela ay tila isang iron cage na pumupulupot sa kanya. Hindi siya maaring kumilos ng malaya. Kailangan niyang maging maingat. Okay lang ako, Isabela, sabi ni Sofia. Pinilit na ngumiti. Kailangan ko lang matulog. Kung ganoon po, anya Isabela, ipagluluto ko po kayo ng lugaw. Mainam po yon para sa inyo. Ang bawat kilos ni Isabela ay tila isang paraan para bantayan siya. Hindi na siya maaaring magtiwala. Nang umalis si Isabela, muling inilabas ni Sofia ang litrato kasama si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ng lalaking iyon. Kung mayroong sino mang makakatulong sa kanya, ito ay si Captain Mateo. Ngunit paano niya siya kukontakin nang hindi nalalaman ni na Daniel at Isabela? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Kailangan niya ng isang plano. Hindi na siya ang Sofia na madaling malinlang. Siya ay si Major Sofia Ramos, isang sundalo, at alam niya kung paano lumaban. Naramdaman niya ang isang pira-pirasong alaala na muling nagbalik. Isang operasyon, kaguluhan. At ang boses ni Mateo, kalmado, ginagabayan siya. Major, kumalma ka. Kaya mo yan. Ang boses na yon ay tila isang pangako. Isang pangako na mayroong katotohanan na naghihintay na matuklasan. Ngunit paano niya yon hahanapin kung ang lahat ay tila laban sa kanya? Mahal, bakit tila malalim ang iniisip mo? Hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo. Ang boses ni Daniel ay malumanay. Puno ng huwad na pagkalinga. Habang inilalapag niya ang isang baso ng gatas sa harap ni Sofia. Nakaupo sila sa hapagkainan, isang eksena ng payapang buhay mag-asawa
na kung titingnan mula sa labas ay tila perpekto. Ngunit para kay Sofia, ang bawat piraso ng pagkaing nasa harap niya ay tila may lasa ng lason. Medyo sumasakit lang ang ulo ko, Daniel. Siguro dahil sa therapy kahapon. Pagsisinungaling ni Sofia. Pinilit niyang iangat ang kanyang tingin at bigyan ng asawa ng isang tipid na ngiti. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo si Isabela, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Saglit itong tumingin kay Sofia, ang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang lamat sa kanyang pagpapanggap. Dapat siguro ay magpahinga ka muna sa pag-iisip, Ate Sofia. Sabi ni Tita Elena, baka lalong lumala ang amnesia mo kapag pinilit mong alalahanin ang mga bagay na hindi pa handang bumalik. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang babala, isang paalala na sila ang may kontrol sa kanyang realidad. Tama si Isabela, mahal na mahal, pagsang-ayon ni Daniel habang hinahawakan ang kamay ni Sofia sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Sofia. Ngunit pinilit niyang huwag bawiin ang kanyang kamay. Huwag mong madaliin ang lahat. Nandito naman kami para sa iyo. Sa ilalim ng mesa, ang kabilang kamay ni Sofia ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nila nagagawang ngumiti ng ganoon kaganda habang ang kanilang mga puso ay puno ng kataksilan. Ngunit bilang isang major sa hukbo, alam ni Sofia na ang emosyon ay madalas maging mitya ng pagkatalo. Kailangan niyang maging mas mabilis, mas matalas. Nang pumasok si Daniel sa banyo para maligo at si Isabela naman ay abala sa kusina kasama si Manang Selly, mabilis na kumilos si Sofia. Nilapitan niya ang lamisita sa sala kung saan nakalagay ang telepono ni Daniel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol sa gitna ng katahimikan ng bahay. Alam niyang delikado ang kanyang ginagawa. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Ngunit kailangan niyang makahanap ng paraan para makontak si Captain Mateo. Si Mateo ang tanging koneksyon niya sa katotohanan na hindi kontrolado ng kanyang pamilya. Mabilis niyang hinanap ang call logs. Nakita niya ang pangalan ni Isabela. Maraming tawag, halos bawat oras. Ngunit may isang numero na walang pangalan. Isang numerong pamilyar ang area code. Ang base militar. Biglang narinig ni Sofia ang yabag ng paa mula sa kusina. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto at naupo sa sofa, nagkunwaring nagbabasa ng isang magazine. Lumabas si Isabela, bitbit ang isang tray ng prutas. Ate Sofia, akala ko ba magpapahinga ka sa kwarto? Tanong ni Isabela. Ang boses ay matalas, tila may hinala. Naisipan ko lang kumuha ng sariwang hangin dito sa sala. Kalmadong sagot ni Sofia, hindi inaalis ang tingin sa magasin. Masyadong tahimik sa taas. Lumapit si Isabela at tumayo sa harap niya. Ang anino nito ay bumalot sa binabasa ni Sofia. Alam mo ate, minsan ang katahimikan ay mabuti. Mas ligtas ang mga taong marunong manahimik. Tiningala siya ni Sofia. Sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang talim sa kanyang mga mata. At minsan naman, Isabela, ang katahimikan ay senyales na may bagyong dumarating. Bilang doktor sa militar, alam ko kung kailan ang katahimikan ay nangangahulugan ng panganib. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang hangin sa sala ay tila naging mabigat, puno ng mga hindi masabing salita. Naputol lamang ito nang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Daniel, amoy sabon at tila walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa kanyang sala. Handa na ako, mahal. May kailangan lang akong asikasuhin sa kampo, sabi ni Daniel habang inaayos ang kanyang uniforme. Isabela, bantayan mo si Sofia ha. Huwag mo siyang pababayaan. Makakaasa ka, Kuya Daniel, sagot ni Isabela. Muling ibinalik ang kanyang maamong mukha. Nang makaalis si Daniel, naiwan ang dalawang babae. Alam ni Sofia na bawat kilos niya ay babantayan na ni Isabela
ng mas mahigpit. Ngunit meron na siyang clue, ang numerong iyon mula sa bus. Kung makakahanap lang siya ng paraan na makalabas ng bahay ng mag-isa, baka may pagkakataon siyang mahanap si Mateo. Pumunta si Sofia sa bintana at pinanood ang pag-alis ng sasakyan ni Daniel. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng nakalimutan ng kanyang pangalan ngunit hindi ang kanyang instincts. Paano niya malulusutan ang mapanuring mga mata ni Isabela? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay mayroon ding sariling itinatagong lihim? Ang bawat lihim ay may sariling pintig at gaano mo man ito ibaon ng malalim, darating ang araw na pilit itong aahon para humingi ng katarungan. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila isang buhay na nilalang na yumayakap sa katawan ni Sofia. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ay humahalo sa amoy ng gamot na panlaban sa gamo-gamo na nagbibigay ng kakaibang bigat sa bawat hininga niya. Habang si Isabela ay abala sa pakikipagtsismisan sa telepono sa labas ng bahay, sinamantala ni Sofia ang pagkakataon na pasukin ang bahaging ito ng tahanan na matagal nang hindi nabubuksan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga kahon, naghahanap ng anuman na magbibigay ng saysay sa kanyang naguguluhang isip. Ang bawat haplos niya sa mga lumang kagamitan ay nagdudulot ng kakaibang pangingilig sa kanyang mga dulo ng daliri. Tila ba ang mga bagay na ito ay sumisigaw sa kanya, nagmamakaawang makilala. Sa pinakasulok ng silid, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang uniforme ng militar na maingat na nakatupi, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa metal. Mayroon itong kalawang sa mga gilid at ang kandado nito ay tila matagal nang hindi na isususi. Ang puso ni Sofia ay tumibok ng mas mabilis. Ang tunog nito ay tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng katahimikan ng bodega. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Ang bigat nito ay tila bigat ng 1,000 alaala na pilit niyang tinatakasan. Nang buksan niya ang takip, ang tunog ng nagkiskisang metal ay tila isang mahabang buntong hininga ng nakaraan. Sa loob, nakita niya ang mga pira-pirasong papel. Hindi ang mga ito mga dokumento mula sa ospital o sa kampo. Ang mga ito ay mga liham na isinulat niya para sa kanyang sarili. Kinuha niya ang isa. Ang papel ay bahagyang naninilaw na sa katandaan. Ang kanyang sariling sulat kamay, matatag ngunit may bahid ng panginginig, ay bumungad sa kanyang paningin. Daniel, bakit mo ito nagawa sa akin? Ang unang pangungusap pa lamang ay tila isang sampal na nagpabaling sa kanyang mundo. Ang hangin sa bodega ay tila lalong naging manipis. Binasa niya ang sumunod na mga linya. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Nakita ko kayo sa sarili nating silid. Ang bawat haplos mo sa kanya ay tila pagkitil sa bawat pangakong binuo natin sa loob ng maraming taon. Akala ko ba? Ako lang? Akala ko ba ang kasal na ito ay banal? Ngunit ang lahat ay isa palang maruming laro kung saan ako ang tanging taya. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa papel. Tila ba binubura ang tinta ng kanyang nakaraan. Ang hapdi ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na nakuha niya sa gitna ng digmaan. Sa mga sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang diwa sa gabi bago ang pagsabog. Naalala niya ang bigat ng kanyang dibdib habang bitbit ang liham na ito. Naalala niya ang galit na nanunuot sa kanyang mga buto habang tinititigan ang likod ni Daniel. Biglang narinig ni Sofia ang mga yabag ng paa sa labas. Ang tunog ng mga hakbang na papalapit sa bodega ay tila tunog ng isang paparating na panganib. Ate Sofia, nasaan ka? Bakit nandyan ka sa dilim? Ang boses ni Isabela ay matalas, puno ng hinala. Mabilis na itinago ni Sofia ang liham sa loob ng kanyang bulsa at isinara ang kahon.
Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang sentido. Hindi niya maaaring hayaang makita siya rito. Hindi niya maaaring hayaang malaman nila na ang blank slate na tinatawag nila ay nagsisimula ng mapuno ng mga kulay ng katotohanan. Lumitaw ang anino ni Isabela sa pintuan ng bodega. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang mapanghusgang mata na nakatingin kay Sofia. "Ano ang ginagawa mo rito, ate?" Sabi ni Daniel. "Bawal ka ritong pumasok dahil masyadong maalikabok. Baka mahirapan kang huminga," sabi ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa likod ni Sofia. Humarap si Sofia, pilit na pinapakalma ang kanyang muka. "Naghahanap lang ako ng mga lumang gamit ko, Isabela. Baka sakaling may maalala ako. Bakit may masama ba sa paghahanap ng sariling alaala sa sarili kong bahay?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol. Ngunit bago pa makapagsalita si Isabela, naramdaman ni Sofia ang bigat ng liham sa kanyang bulsa. May isa pang pangungusap sa huling bahagi ng sulat na hindi pa niya lubos na nababasa kanina. Isang pangungusap na tila isang huling hiling ng isang babaeng na walan na ng pag-asa. "Kung sakaling hindi ako makabalik mula sa misyong ito, Daniel, tandaan mo, ang katotohanan ay hindi namamatay. Kahit pa ibaon mo ito sa ilalim ng lupa o itago sa likod ng iyong mga mapagpanggap na ngiti." Nginitian ni Sofia si Isabela. Isang nangiting hindi naabot ang kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng lihim na katarungan. "Huwag kang mag-alala, Isabela. Tapos na ako rito. Nahanap ko na ang hinahanap ko." Nang lumampas si Sofia kay Isabela, naramdaman niya ang matalim na titig ng dalaga sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot. Ang nananalaytay sa kanya. Sa loob ng kanyang bulsa, ang papel na naninilaw sa katandaan ay tila isang sandata. Isang sandatang magpapabagsak sa pader ng mga kasinungalingan na itinayo ni Daniel. Ano ang susunod na gagawin ni Sofia ngayong hawak na niya ang ebidensya ng kataksilan? At hanggang kailan niya kayang magkunwari sa harap ng taong pumatay sa kanyang kaligayahan bago pa man niya makalimutan ang kanyang pangalan? Nasa loob ng banyo si Sofia. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa ceramic na sahig ay nagsilbing tabing upang takpan ang kanyang mabibigat na paghinga. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang liham na nakuha niya sa bodega. Ngayon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, nabasa niya ang bawat detalyeng dati ay pilit na ibinaon ng kanyang trauma. Ang liham ay hindi lamang patungkol sa kataksilan ni Daniel. Isinulat niya doon ang pangalan ng lahat ng sangkot, ang mga kasamahan ni Daniel sa kampo na nakakaalam sa relasyon nila ni Isabela, at ang pinakamalupit na bahagi, ang pangalan ng doktor na nag-aproba sa paglipat sa kanya sa malayo at mapanganib na operasyon sa Mindanao. Iyon ay isang operasyong itinuring na aksidente ng militar. Ngunit ayon sa liham, iyon ay isang planadong bitag para siya ay hindi na makabalik ng buhay. Ang bawat salita ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang binabasa ang mga petsa. Ang araw na isinulat niya ang liham na yon ay eksaktong 3 araw bago naganap ang pagsabog. Ibig sabihin, alam niya na ang panganib. Alam niyang gusto siyang alisin ni Daniel. Hindi ito aksidente, bulong ni Sofia sa sarili. Ang boses niya ay basag, puno ng pait na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ito ay isang pagtatangka sa aking buhay. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ay siya palang nagplano ng aking kamatayan. Ang bawat alaala ay muling bumabalik. Ang huling halik ni Daniel bago siya sumabak sa misyon, ang bango ng kanyang pabango na dati ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang kanyang mga pangakong babalik siya agad. Ang lahat ng yon ay naging isang napakalaking kasinungalingan. Ang pagkatao ni Sofia, ang dating mahina at nakalimot, ay unti-unting napapalitan
ng isang sundalong handang bawiin ang kanyang katarungan. Hindi na siya biktima. Siya ay isang survivor na babangon mula sa sarili niyang abo. Dahan-dahan niyang itinupi ang liham at itinakip ito sa loob ng lining ng kanyang suot na jacket. Isang tagong bulsa na hindi basta-basta mapapansin. Ang papel ay tila naging isang mainit na uling sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya na ang panahon ng pagpapanggap ay tapos na. Paglabas niya ng banyo, sinalubong siya ni Daniel na nakasandal sa pader, nakatingin sa kanya ng may kakaibang lambing. Ang mga mata nito ay tila naghahanap ng anumang senyales ng pagbabago sa kanya. Ang tagal mo sa loob, mahal. Ayos ka lang ba? Tanong ni Daniel. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng huwad na pagkalinga. Tumingala si Sofia, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na nagpakita ng pagsunod. Ayos lang ako, Daniel. Masyado lang sigurong mainit ang tubig, kaya nahilo ako ng kaunti. Hinalikan siya ni Daniel sa noo. Isang halik na ngayon ay alam na ni Sofia na walang kahulugan, kundi pagkukunwari. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang gabi. Magpapahinga na tayo. Pumasok sila sa kwarto. Habang nakahiga sa tabi ng lalaking pilit na pumatay sa kanya, isinara ni Sofia ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nakatulog. Sa dilim, ang kanyang isip ay parang isang makinarya na nagbubuo ng mga taktika. Ang tinig ng katotohanan sa loob ng kanyang isipan ay hindi na bulong. Ito ay isang sigaw. At sisiguraduhin niyang sa oras na matapos ang lahat, ang sigaw na yon ang tatapos sa mapagpanggap na mundo ni Daniel. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging tunog ay ang regular na paghinga ni Daniel sa kanyang tabi. Isang tunog na nagpapaalala kay Sofia na ang kaaway ay nasa loob mismo ng kanyang tahanan at ang oras ng paghihiganti ay mabilis na papalapit. Ang kinabukasan ay tila isang entablado kung saan kailangang gumanap ni Sofia ng papel na hindi niya nanais. Ang papel ng isang asawang walang alam at bulag sa katotohanan. Pagbaba niya sa hapagkainan, sinalubong siya ng ngiti ni Daniel at ng mapanuring titig ni Isabela. "Good morning, mahal. Mas maganda na ang pakiramdam mo?" Tanong ni Daniel habang inaabutan siya ng kape. Pilit nang ngumiti si Sofia. Isang ngiting kasing lambot ng dati, ngunit may itinatagong talim sa likod ng bawat kurap ng kanyang mata. "Oo, Daniel. Mas maayos na. Siguro kailangan ko lang talaga ng mahabang pahinga." Habang umiinom siya ng kape, nararamdaman niya ang matang nakatitig sa kanya, si Isabela. "Ate Sofia, parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba tayo?" Tanong ni Isabela. Ang boses ay puno ng pait na binalot sa tamis. "Wala naman, Isabela. Nagbabalik tanaw lang ako sa buhay ko bago ang pagsabog. Minsan, nakakapagod din palang maging estranghero sa sarili mong tahanan." Sagot ni Sofia. Ang bawat salita ay may diin na tila tumutusok sa balat ng kausap. Napansin ni Sofia ang bahagyang pagkagulat ni Daniel. Mabilis itong sumabat. "Huwag mong masyadong pilitin ang isip mo, Sofia. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. Ang nakaraan ay nakaraan na." "Tama ka, Daniel." Pagsang-ayon ni Sofia sabay lapag ng tasa. Ang nakaraan ay nakaraan na. At kung minsan, ang paglimot ay isang biyaya, hindi ba? Isang masakit na pagkukunwari. Ang bawat pagtango, bawat pagsang-ayon ay parang pag-inom ng lason. Ang bawat sandali sa hapagkainan ay tila isang mahabang oras ng pagtitiis. Gusto niyang itapon ang mainit na kape sa mukha ni Daniel. Gusto niyang isigaw ang katotohanang alam na niya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Nang matapos ang almusal, nagkunwari si Sofia na babalik sa kanyang silid para matulog. Ngunit sa halip na humiga, nilapitan niya ang bintana at pinanood ang paglabas ni Daniel sa gate. Nang masiguro niyang wala na ang asawa, mabilis siyang kumilos. Nilabas niya ang liham na nakatago sa lining ng kanyang jacket.
Dapat niyang gawin ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano, ang pagpapanggap na wala siyang alam habang kinokolekta ang lahat ng ebidensya. Kailangan niyang magmukhang mahina sa harap ni na Daniel at Isabela, ngunit sa loob, siya ay nag-iipon ng lakas. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Isabela sa labas ng pinto. Ate Sofia, tulog ka na ba? Ipinaghanda kita ng gatas. Mabilis na itinago ni Sofia ang liham sa loob ng unan. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang buhok, at pinunasan ang anumang bahid ng tensyon sa kanyang mukha. Pagbukas niya ng pinto, isang maamo at mahinang Sofia ang bumungad kay Isabela. Salamat, Isabela. Pasensya na kung medyo masungit ako kanina. Nahihilo lang talaga ako. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay tila mahina at puno ng pagod. Tiningnan siya ni Isabela ng matagal. Sinusubukang hanapin ang anumang kaduda-dudang kilos. Ayos lang yun, ate. Basta magpahinga ka lang. Nang umalis si Isabela, isinara ni Sofia ang pinto. Naupo siya sa dulo ng kama at hinawakan ng kanyang dibdib. Ang kabog ng kanyang puso ay tila isang martilyo. Ang pagpapanggap ay nakakapagod. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi sumusuko. Ito na ang simula ng kanyang pagbawi. Ang bawat araw na makalipas sa loob ng bahay na ito ay isang araw ng pagsusugal sa kanyang buhay, ngunit siya ay handang itaya ang lahat para sa katarungan na matagal na niyang hinahanap. Sa gitna ng tensyon sa loob ng bahay, isang pagkakataon ang dumating. Si Captain Mateo ay nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng isang matandang kaibigang nurse sa ospital. Isang maliit na papel na nagsasabing magkita sila sa lumang gazebo sa parke malapit sa base. Maagang umalis si Sofia, nagdahilang magpapa-check up. Pagdating sa gazebo, naroon na si Mateo. Nakatayo sa ilalim ng mga punong kahoy, ang kanyang anyo ay tila isang bantay na hindi natitinag. Sofia, tawag nito sa kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, hindi na major. Alam mo na ang lahat, hindi ba? Diretsong tanong ni Sofia. Humarap si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal ko nang alam. Noong araw na ipadala ka sa Mindanao, sinubukan kitang pigilan. Sinabi ko kay Daniel na delikado, pero hindi siya nakinig. Doon ko napagtanto na hindi na siya ang Daniel na nakilala natin. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dahil mahal kita, Sofia. Sagot ni Mateo. Ang boses ay nanginginig. Noon, akala ko, ang pagmamahal ay ang hayaan kang maging masaya kahit na hindi ako ang kasama mo. Pero nang makita kitang nasasaktan, nagsisi ako. Ngayon, nandito ako hindi bilang kasamahan, kundi bilang isang taong handang ibigay ang lahat para sa katarungan mo. Lumapit si Mateo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sofia. Hindi ito isang kilos ng panloloob, kundi isang pag-aalay ng suporta. Hindi ko hinihingi ang pag-ibig mo, Sofia. Ang gusto ko lang ay makita kang ligtas. Ang pag-ibig sa gitna ng digmaan ay mahirap, pero ang pag-ibig sa gitna ng kasinungalingan ay mas mahirap. Naramdaman ni Sofia ang init ng palad ni Mateo. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang pagkakaibigan nila ay tila isang matibay na pundasyon, ngunit ang damdaming nakikita niya sa mga mata ni Mateo ay higit pa roon. Mateo, mahinang sabi ni Sofia, hindi ko alam kung paano ako magtitiwala ulit. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kita. Nandito ako, pangako ni Mateo. Kahit anong mangyari, nandito ako. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga puno, tila tumigil ang mundo. Walang halik, walang mga pangakong matatamis, kundi isang pangako ng proteksyon at katapatan. Alam ni Sofia na ang daan patungo sa katarungan ay puno ng tinik, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siya. At sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagkakaibigang ito ay nagsisimulang maging isang apoy na hindi kayang patayin
ng anumang kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging malagkit, puno ng tensyon na hindi na kayang ikubli ng anumang ngamang ngiti. Mula nang makita ni Isabela ang isang hindi maipaliwanag na kislap sa mga mata ni Sofia, naging mas matalas ang kanyang pagbabantay. Isang hapon, habang naglilinis ng sala si Sofia, napansin niyang nakabukas ang drawer ng mesa ni Daniel, ang lugar kung saan ito itinatago ang mga mahahalagang dokumento. Hindi sinasadya, nakita niya ang isang envelope na may selyo ng militar. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa ibabaw nito. Nang hawakan niya ito, biglang bumukas ang pinto. Si Daniel. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng tamis, ay naging blanko at malamig. "Sofia, ano ang ginagawa mo sa gamit ko?" Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay boses ng isang opisyal na nagtatanong sa isang suspect. Nanlamig ang mga daliri ni Sofia. "Daniel, naghahanap lang ako ng panulat. Aksidente kong nabuksan." Lumapit si Daniel. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat. Tila nagmamarka sa sahig. Kinuha niya ang envelope mula sa mga kamay ni Sofia. "Ang mga dokumentong ito ay hindi para sa'yo. Sinabi ko na, kailangan mong magpahinga. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo maintindihan." Naramdaman ni Sofia ang panganib. Ang bitag na dati niyang iniiwasan ay tila tuluyan na siyang kinulong. Lumabas si Isabela mula sa kusina, nakangisi. "Kuya, parang may hinahanap si Ate Sofia, di ba?" Nagtama ang mga paningin ni na Daniel at Isabela. Isang palitan ng mensahe na tila sila ay magkasabwat sa isang madilim na plano. "Sofia, mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay nang walang kasama. Kailangan mo ng proteksyon." Ani Daniel, iyon ay hindi proteksyon, iyon ay pagkakulong. Alam ni Sofia na sa oras na ito, hindi na lamang siya binabantayan, siya ay itinuturing ng banta. Kailangan niyang kumilos bago pa tuluyang mawala ang lahat ng pagkakataon. Ang araw ng promosyon ni Daniel ay dumating. Ang bahay ay puno ng mga bisita, mga opisyal ng militar, mga kaibigan ng pamilya, at ang mga taong nagsilbing saksi sa huwad na kasalan nila. Nakasuot si Sofia ng isang eleganteng gown, ngunit sa loob nito, ang kanyang puso ay naghahanda para sa digmaan. Nasa gitna ng seremonya, nang magbigay ng talumpati si Daniel tungkol sa kanyang tagumpay. Tumayo si Sofia, ang katahimikan ay bumalot sa buong bulwagan. "Daniel." Tawag ni Sofia, ang kanyang boses ay malinaw. Puno ng autoridad ng isang major. Humarap si Daniel. Medyo nagulat ngunit pilit ng ngumiti. "Oo, mahal. May gusto ka bang sabihin?" "Gusto kong batiin ka sa iyong promosyon," sabi ni Sofia, lumapit sa mikropono. "Ngunit bago tayo magpatuloy, may isang regalong nais kong ibigay sa iyo. Isang regalo na matagal ko nang itinago." Inilabas niya ang maliit na kahon na naglalaman ng mga liham. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha ni Isabela sa gilid ng entablado at ang pamumutla ni Daniel. "Ito ay mga sulat na isinulat ko noong panahong akala ko ay wala na akong silbi." Pagpapatuloy ni Sofia, tinitingnan ng diretso ang mga mata ng kanyang asawa. "Ito ang mga patunay ng iyong kataksilan, Daniel, at ang patunay na ang aksidenteng pumatay sana sa akin ay hindi aksidente, kundi isang planadong pagtatangka." Ang bulwagan ay napuno ng bulong-bulungan. Ang mga opisyal ay nagkatinginan. Si Daniel ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay tila nabahira ng takot. Sa isang kisap mata, ang mapagpanggap na mundo na binuo niya ay gumuho sa harap ng lahat. "Sofia, tumigil ka na!" Sigaw ni Daniel, ngunit huli na ang lahat. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding kalayaan. Ang tanikala ng utang na loob ay naputol. Sa gilid, nakita niya si Captain Mateo na nakatingin sa kanya ng may paghanga at pag-asa. Ang katotohanan ay lumabas na, at ang bawat salita ay isang bala na tumapos sa mapanlinlang na rehimen ni Daniel. Ang pagtatapos ng kanilang pagsasama ay ang simula
ng kanyang tunay na buhay. Ang gulo sa loob ng bulwagan ay tila isang malakas na agos ng tubig na humampas sa pader. Ang mga opisyal ng militar ay nagbubulungan, ang mga bisita ay nagkakagulo, at si Daniel, ang lalaking minsan ay itinuring niyang mundo, ay nakatayo roon. Guho ang kanyang pagkatao sa harap ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Wala na ang maskarang bayani. Ang natira na lamang ay isang lalaking nilamon ng sarili niyang ambisyon at pagtataksil. Hindi na hinintay ni Sofia ang anumang paliwanag. Hindi na siya naghintay ng tawad. Ang bawat hakbang niya palayo sa entablado ay tila pagtalikod sa isang mabigat at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatutok sa kanya. May paghanga, may pagkamangha, at may pagkilala sa isang babaeng nagkaroon ng lakas ng loob na tumindig. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang langit ay malinaw, puno ng mga bituin na tila mga saksi sa kanyang paglaya. Doon, naghihintay si Captain Mateo. Hindi siya lumapit ng direkta. Iginalang niya ang espasyo ni Sofia. Ngunit nang makita siya ni Sofia, hindi na siya nag-atubili. Tapos na, Mateo. Bulong ni Sofia, ang boses ay mahina, ngunit puno ng kapayapaan. Tapos na ang pagpapanggap, sagot ni Mateo, sabay abot ng kanyang jacket upang isuot ito sa balikat ni Sofia. Saan mo gustong pumunta? Sa lugar kung saan walang mga kasinungalingan, sagot ni Sofia. Gusto kong bumalik sa pagiging doktor. Gusto kong bumalik sa pagliligtas ng buhay. Hindi lang ng buhay ng iba, kundi pati na rin ang sarili kong buhay. Ang sumunod na mga araw ay naging mabilis at puno ng pagbabago. Ang kaso laban kay Daniel ay formal na inilipat sa mga awtoridad. Ang lahat ng ebidensya, ang mga liham, at ang mga testimonya ay sapat na para tuluyang wakasan ang kanyang karera sa militar. Si Isabela, na pilit na kumapit sa huling pagkakataon ng pag-asa, ay tuluyan ding gumuho matapos ang sunod-sunod na pagbubunyag. Bumalik si Sofia sa isang maliit na klinika sa probinsya, malayo sa ingay ng lungsod at sa alaala ng kanyang nakaraan. Ang bawat araw niya roon ay simple. Pag-opera sa mga taong nangangailangan, pagtulong sa mga may sakit, at pag-upo sa ilalim ng puno sa gabi habang pinagmamasdan ang dagat. Minsan, dadalaw si Mateo. Hindi siya nangangako ng bituin sa langit, hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan niyang binuo ang tiwala na winasak ni Daniel. Dahan-dahan niyang ipinapakita kay Sofia na ang pag-ibig ay hindi isang tanikala, kundi isang hangin na nagpapalaya. Isang hapon, habang naglalakad sila sa pampang ng dagat, huminto si Sofia at tumingin sa malawak na abot-tanaw. Akala ko noon, ang pagiging legal na asawa ang sukatan ng aking halaga, sabi niya. Akala ko noon, kung wala si Daniel, wala na ako. Nakamali ka, sagot ni Mateo. Ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama mo. Ang halaga mo ay nasa loob mo, Sofia. Sa lakas mo, sa kabutihan mo, at sa pagiging matapang mo na harapin ang katotohanan. Ngumiti si Sofia. Isang ngiting totoo. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ngayon, wala na akong kinakatakutan. Ang nakaraan ay nagsilbing aral at ang kinabukasan ay blangkong papel na ako mismo ang susulat. Hinarap niya si Mateo at hinawakan ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi dahil kailangan niya ng suporta, kundi dahil gusto niyang ibahagi ang kanyang kalayaan. Ang bagong simula ay hindi nangangahulugang paglimot sa lahat. Nangangahulugan ito ng pagtanggap sa bawat pilat at bawat aral, at pagpapatuloy sa paglalakad ng may taas noo. Ang dagat ay patuloy na humahalik sa pampang, tila isang paalala na ang bawat pag-alon ay may bagong simula. Si Sofia Ramos ay hindi na ang babaeng nawala sa dilim. Siya ay ang babaeng nakahanap ng liwanag sa kanyang sariling mga kamay. Lumipas ang 1 taon.
Ang maliit na klinika sa probinsya ay puno na ng mga pasyenteng nagpapasalamat sa pagmamalasakit ni Dr. Sofia. Hindi na siya ang major na laging nakasuot ng uniforme at laging handa sa labanan. Siya na ngayon ang doktor na nakasuot ng puting lab coat. Ang kanyang mga kamay na dati ay pamilyar sa sugat ng digmaan ay siya nang nagpapagaling sa mga sakit ng taong bayan. Nakatayo si Sofia sa balkonahe ng kanyang munting bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang bawat kulay ng kahel at lila sa langit ay tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagtatapos ay may dalang kagandahan. Sa kanyang isipan, madalas pa rin niyang balikan ang mga nakaraang kaganapan. Hindi na may galit, hindi na may pait, kundi may pag-unawa. Napatawad na niya si Daniel, hindi para sa lalaki, kundi para sa sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa mga mali, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng puot na matagal niyang kinimkim. Ang kaso laban sa dating asawa ay naging isang aral para sa marami at ang hustisya ay nakamit sa paraang nararapat. Naramdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likuran. Hindi ito kailangang magsalita. Ang kanyang presensya ay sapat na. Inabot ni Mateo ang isang tasa ng tsaa at tumabi sa kanya. Naisip mo ba ang tungkol sa dati? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Oo, sagot ni Sofia. Humarap kay Mateo at ngumiti ng matamis. Naisip ko kung paano ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ay naging daan para makarating ako sa puntong ito. Kung hindi ako nakalimot, hindi ko malalaman ang aking halaga. Kung hindi ako nasaktan, hindi ko matututunan kung paano maghilom. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Mula sa pagiging isang asawang nakulong sa kasinungalingan hanggang sa pagiging isang babaeng malaya, natutunan ni Sofia na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang iyong kamao, kundi sa kung gaano kalalim ang iyong kakayahang tumindig muli pagkatapos mong gumuho. Ang kapayapaan na kanyang natagpuan ay hindi nanggaling sa labas. Ito ay nagmula sa loob. Natagpuan niya ito nang tanggapin niya ang kanyang mga kahinaan, nang patawarin niya ang kanyang sarili, at nang buong puso niyang yakapin ang hinaharap. Ano na ang susunod para sa atin? Tanong ni Mateo. Hawak ang kamay ni Sofia. Tumingala si Sofia sa mga bituin na nagsisimula ng kumislap sa kalangitan. Ang susunod ay hindi na nakadepende sa plano Mateo. Ang susunod ay nakadepende sa kung gaano natin pahahalagahan ang bawat sandali. Ang buhay ay hindi isang giyera na kailangang panalunan. Ito ay isang regalo na kailangang ipagdiwang. Sa kabila ng lahat, si Sofia Ramos ay nakahanap ng higit pa sa katarungan. Nakahanap siya ng sarili at sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nagpapahirap, hindi nagtatago, at hindi nang aalipin. Ang pag-ibig na totoo ay nagpapalaya. Habang hinahaplos ng simoy ng hangin ang kanilang mga mukha, alam ni Sofia na ang kanyang mga liham na nakalimutan ay hindi na mga sulat ng sakit. Ang mga ito ay naging mga pahina ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pag-asa, ng paghilom, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit nagwagi sa huli. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Sofia, ang liwanag ay nagsisimula pa lamang sumikat.